Kumusta po mga kapadre? Welcome po sa ating farm vlogs. Mag-subscribe na po kayo at mag-like para sa mga bagong adventures. Maraming salamat po! Mga padre, dito tayo ngayon. Nagpapagawa tayo, pinapawiringan na natin ngayon itong kuryente natin. Di ba nakaraan, kinabitan na yung kuryente mula dun sa poso. Ngayon, pinapaikot ko na dito sa farm. And kumuha na ako ng electrician, nagpapagawa na tayo. Mag-aabang na tayo ng mga wire dito sa kulungan natin, sa kubo, sa CR. Ito padre, tignan nyo. Ay mga padre, ayan. Papagawa na tayo ng linya. Pinaikot ko na yung linya ng wiring natin kasi maglalagay tayo dito ng pang car wash. Saksakan. Ayan. Ayan, okay na. Ayan, nagwa-wiring na tayo ngayon. Anong number tong wiring natin, tol? Number 10, no? Ayan, number 10 yung wiring namin. Bali, lahat-lahat ng pumasok ng ilang kaon. Unang kaon, dalawa, apat. 6 na kaon na yung nabibili ko. Gauge number 10. Bali, ang bawat isang kahon ng bili ko nasa 8,700 plus. Ayan. Ayan. 6 na kahon na rin yung nagagastos natin dito. Ayan. Tapos, dito na tayo tatap ng mga kailangan natin, mga saksakan, pati yung ilaw. Although, naka-solar siya, pag umuulan kasi minsan mga padre, hindi nagpo-full charge yung solar natin. Iba pa rin talaga yung ilaw. May ilaw ka talaga sa kulungan. Para kahit umulan, maganda pa rin yung liwanag niya. Hindi ka na mag-aalalang hindi liliwanag. Oh, bakit maluwang? Ayun, luwang, oh. Maluwang. Oh, luwang. Lumuwang. Gumalaw ba to? Hindi naman. Lumuwang lang. Sige pa. Hindi, okay lang. Ay, hindi, natanggal pala to, oh. Natanggal yung pinaka-lock natin. Ito, natanggal, oh. Kaya lumuwang. Ay mga padre. Ito na siya. From dito. Ayan, pinapaikot na namin yung linya ng wire natin. Ayan. Ayan. From sa poso. Hanggang doon mga padre. Meron na rin. Eto, dito naman paikot hanggang dito. Ayan. Ito na yung mga bibi natin. 6 na piraso. Pero iibik na natin yan sa bahay ni kuya. Mapupunta na rin dun yan. Lahat yan iaayos ko na itong week na to. 1 week tayo dito. Iayos natin. Tapos ito, sisimentohan natin to. Lumalim na masyado yung ginawang tungkab ng mga baboy natin. Ayan. Tatlo yung gumagawa natin ngayon. Yung electrician, master electrician, tsaka 2 helper niya. Ito yung ginamit natin kuryente mga padre. Bali nakaka-6 na ako niyan since nung nagpagawa tayo from start dun sa pinaka metro ng kuryente natin. 6 na boxes na tayo. Yung bawat boxes 150 meters ang haba. Ayan. Nililinya na natin. Tapos hanggang dito yung padre. Dito natin pararaanin yan. Dito sa may, ayan na yung may mga nakatayong kawayan.
Kawayan na lang nilagay ko muna mga padre. Kasi sabi sa akin nung electrician, wag na raw bakal kasi malakas ang hangin dito eh. Baka mamaya pag hinangin, magasgasan yung wire, magkaroon ng shortage, masunog lang daw yung wire. Kaya sabi niya sa akin, mas okay raw yung kawayan na lang. Ayan. Paikutin natin yung mga kawayan, yung wire na yan hanggang dito mga padre. Tapos, hanggang dito, yan. Hanggang dito, lalagyan natin ng linya rin tong kubo natin. Kung saan tayo natutulog kapag nandito. Ito, dyan lang ako natutulog mga padre. Ayan. Ayan, ganyan. Tapos, pati itong CR, lalagyan na rin natin siya ng linya. Wala pa rin itong linya eh, solar lang to eh. Ayan. Ayan. Unti-unti na nating lalagyan siya ng kompletong linya ng kuryente. Ito, hanggang dun, ibabato natin dun. Para magkaroon rin tayo ng street light. Kahit mga ilang pirasong street light. Ayan. Diyan, hanggang dun, hanggang sa dulo mga padre. Hanggang sa gate. Ayan. Diyan tatakbo yung linya ng kuryente natin. Ito yung kubong lalagyan natin ng linya rin. Binalot ko nga ng plastic mga padre. Kasi umuulan. Pag umuulan, nababasa kami. Wala pang pampagawa ng bahay. Kubo lang muna. Total wala naman nakatira. Natutulugan lang yung kubo pag dito ako lumuluwas ng farm. Ayan o. Diyan. Ganyan tayo. Tapos, yung dun sa kabilang side, dyan sa may left side natin, yan. Ano na yan mga padre, meron ng linya yan. Yan yung nakaraang linya nung nagpagawa tayo ng poso, sinabay na rin natin yung linya mula dun sa harapan. Ganyan kasi ang ginawa ko padre, paikot hanggang palikod. Para wala akong linyang tatawid dito sa farm, para hindi siya pangit tignan. Pangit kasi kapag may linyang tatawid, tutusin, makakatipid sana akong wire. Kung halimbawa, eto, itatawid ko na lang dito, tatap na lang ako. Yan, sa kubo. Kaso ang pangit eh. Ayaw ko kasing magkaroon ng parang salasalabat na linya ng kuryente dito. Gusto ko malinis siyang tignan. Kaya, ang ginawa ko, kahit medyo magdagdag na lang tayo ng wire, mapamahal tayo ng konti, at least malinis yung linya ng kuryente natin dito sa farm. Walang salasalabat. Nasa gilid lang siya, kabila ang gilid lang yung linya niya. Kung sakaling tatap, kung saan malapit sa bawat gilid, hindi siya salasalabat ang kakalabasan. Ayan o. Boy! Ano Poy? Ito yung guard dog ko dito sa farm. Si Pipoy. Pipoy kulit. Ayan, makulit yan. Poy, huwag kang magulo. Poy. No! Tama na. Ayan, mga padre. Ayan. Iikot siya lang ganyan. Lilinya ng wire. Mamaya ililinya na rin namin yung power spray namin na binili. Ayan. Idikit mo na lang dyan sa bakal. Tali ng alambre. Yan. Ay mga padre. Balikan ko kayo maya maya pag linya na tayo ng mga saksakan. Ay. Karpintero Steelman. Hindi ko magamit ng anilyo karpintero. hindi ka pwede mag-apply sa engineer. Sabi mo, karpintero ko pero nag-aanilyo ko. Ay, tumama to. Ito, yan, hindi nyo mayan. Ito. Teka muna, babaan nyo muna. Teka. Ito. Yan, okay na. Hindi, tulak yun ah. Tulak pinta na pagtulak. Diba? Pambira.
Ay, magkadikit mamaya mo na-atakin ulit. Ayan. Ito kasi mga padre, dito. Itong power wash ko dito ko siya set up yan. Lalagyan ko na saksakan dito. Para pag nagwawashing tayo ng baboy, ng kulungan ng baboy, linis na linis pati itong mga flooring dito. Ayan. Bukas naman, pagkatapos nito magwa-wiring naman tayo ng tubig naman. Sa dito, dito saksakan dito. Ayan, mga padre. Unti-unti na natin na isasaayos yung linya ng kuryente natin tsaka mga tubig. Nagkakaroon na ng konting kulay yung mga pangarap natin. Hoy, ikaw, dinabihan mo na ako. Dinabihan po ya. Dinabihan ako. Hoy tama na. Mamaya na tayo magkano doon, takbo-takbo. Ayun, itong aso na tayo. Pag naglalakad-lakad ako, yan, lagi ko sinasama. Kasi nga, maulan ngayon mga padre, baka mamaya madali tayo ng mga ahas. Maraming ahas daw dito eh. Mahirap na. Madali tayo. Mga padre. Okay na, Seng. Yan na yan. Yan na yung magiging butas niyan. Yan. Bali, 6 na butas na kulungan ulit yung gagawin natin dito. Additional. Tapos, sinasabay na rin natin yung paglilinya ng tubig ngayon dito. Para sabay-sabay na hinaharap ko na hanggang na dito tayo sa farm. Ayan. Inaabangan na natin ng mga tubig para sa water system ng mga baboy natin. Ito, bali ito yung magiging hallway natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na butas pwede na to. Marami na to. Total hindi na tayo magdadagdag ng mga hinahin natin. Kaya tama ni 6 na butas na lang. Okay na yan. Mababawasan yung pre-range area natin pero madadagdagan kasi ilalabas na natin tong kulungan ng mga bibe. Yan. Yan yung magiging kampalit ng lupang gagamitin natin dito naman. Tapos gagawa tayo dito ng septic tank para malinis yung lagusan ng mga dumi ng mga alaga natin. Ayan. Ito, abang ng tubig. Tapos maglalagay tayo dito ng water sprinkle para dun sa mga inuman ng mga baboy natin. Ayan. Ayan ang magiging Ito yung unang-unang building. Na dun yung pangalawang building. Nag-order na ako ng mga materyales. Bali, ang first order natin inabot ako ng 34,000 lahat. Sobrang mahal na materyales ngayon mga padre. Ay mga alaga natin. Tapos ito rin pala pressure washer. Gumagamit tayo sa paglinis. Ito yung nakaraang naglinya na tayo ng mga kuryente. Ayan na mga padre. Ito yung linya ng tubig. Tatakbo yan. Hanggang doon. Ito yung ginamit natin PPR na long span na tubo. Ayan. Ito yung gagamitin natin lahat. Papunta doon hanggang sa dulo. Hanggang sa pinaka main gate natin. Abangan na natin sila ng mga linya ng tubig. Ay mga padre. Balikan ko kayo pag nag-i-start yung construction namin. Ito na yung kuryente natin. Ayan, nagkaroon tayo ng isang linya dito para sa pressure natin. Tapos sa kuryente dito para sa mga ilaw. Kasi although may solar siya, pero minsan pag umuulan, hindi nakakakuha ng magandang ilaw eh. Maaga pa lang namamatay na yung ilaw eh. Kailangan nilang may liwanag, lalo na kapag may mga baby silang mga biik. Ayan o, hanggang dito mga padre. Ito yung linyang inabot natin lahat. Bali lahat-lahat naubos natin 6 na box
na number 10. Stranded na number 10 pang wiring. Yung bawat isang box nasa 8,000 mahigit eh. Inunti-unti kong bili para lang makumpleto na yung wiring. Ayan, meron na tayong linya ngayon ng mga kuryente dito. Ayan, kabilaan yan mga padre. Ayan, pati sa kabila. Tapos hanggang sa may CR. Ayan yung linya. Ayan na siya. Ayan. Tapos ang susunod ko na magiging project, street light. Etong ginamit kong kahoy, pansamantala lang muna yan. Papalitan ko ng tubo, ipon-ipon lang muna akong konti mga padre. Tapos tong kubo, nalagyan ko na rin ng wiring. Ito siya. Pati CR meron na rin. Hanggang doon sa harapan. Ayan, yung caretaker natin nagpuputol na ng damo. Ayan. Medyo naging masukal na tong dito eh. Kaya nagpabili ako ng gasolina para madamo na nila. Para bukas, na doon naman tayo sa kulungan, magle-layout na kami ng kulungan. Kung ilang butas ang kakailanganin namin ngayon na bagong kulungan. Ayun na, padre. Check. Pinapakat ko na yan, pinapalinis ko na. Delikado ngayon eh, tagulan eh, maraming mga hahas. Nakakuha kami ng 2 hahas eh. Buti ano lang siya, yung hahas na hindi naman nanunuklaw. Pinakawala namin dun sa kabila, sa dulo. Ayan o. Ayun na rin yung linya ng kuryente natin hanggang dun. Bali lahat-lahat inabot 6 na box. Pero kung ang ginawa ko, tinawid ko lang dito yan mga padre, mas makakatipid ako eh. Kaso ang problema, ang pangit kasi kapag may nakatawid ditong kuryente, ang aking ginawa ko, pinaikutan ko na lang siya. Di baling nagdagdagan tayo ng gastos, pero malinis, walang mga kuryenteng mga nakasalabat dito sa farm. Kasi pag may nakasalabat, problema mo pa pag malakas ang hangin, papagpagpagpagin eh. Ayan ang mga padre. Ayan. Ayan. Gagrass cut. Ayun o, yung mga nanganak nating baboy, si Ibana tsaka si Aruba. Kaya bukas gagawa na natin sila ng kulungan. Magko-construct na tayo bukas. Magpapa-estimate na ako ng materyales para masimulan na natin yung kulungan. Dito na tayo, bandang sa CR na tayo. Pinalilinis muna natin yung gilid kasi dito natin pararaanin yung linya ng tubig. Takbo sa CR. Nakakaisang roll pa lang kami oh. Marami pala yung isang roll no? Tol? Ilang meters yan? 100 meters. Ito, may isa pa. Patatakboy namin na gando naman sa harapan. Ayan. Mga pet malokong mga dito, contractor dito. Ayan. Pinalilinis muna yung mga padre. Ayan. Silipin natin yung kung hanggang saan na sila. Naglagay rin ako ng mga linya dito ng mga abang. Ay, mga padre. Dito. Kasi, kaya ako naglagay dito ng abang ng water system. Yung kubo na to mga padre, dito ko na to ililipat. Para maging malinis na dito unti-unti. Para maiiwasan ko na itong mga nakakalat-kalat na hose dito sa loob. Kaya nagpa-water line na rin tayo. Ayos na. Konting na lang. Konting iri na lang to. Ayan. Ito meron na rin dito. Pati yung linya ng pressure wash natin meron na rin. Ito yung pinahukay na rin natin yung gagawin nating panibagong kulungan na yan. Hinuhukay na yung layout. Yan. Nililayout na namin.
Hinihintay ko nila yung materyales. Sa susunod na video, pakikita ko naman sa inyo kung yung start ng pag-aasintada namin, paggawa ng agang roofing, agang matapos. Ayan. Ngayon ano lang tayo, layout. Ayan. Yung materials dito na order ko ng mga padre. Ayan. Ayos na. Ito yung tatanggalin ko na dito para lumuwang na tong pakawalaan natin dito. Dito kasi sila naglalaro sa hapon, pinapakawalan natin sila para maging maganda pa rin yung malusog yung pangangatawan nila, nakakatikim sila ng mga damo-damo. Kasi mga padre, ang alaga natin dito, native na crossbreed. Ayan. Ito yung mga bibi, mawawala na dito yan. Para solid to, puro alaga na lang natin yung mga native. Ayan sila. Ayan. Ito, sabay-sabay to, magiging ina na to. Next month, to mga to. Ayan. Dalawa. 4 yan eh. Ayan. Maglalandi na yan. Pero sa pangalawang landi na lang tayo magpapasampa sa kanila. Ayan. Ito yung mga pinalaki nating, binili nating siyam na kulig. I-grow out natin, pambenta rin yan. Ayan mga padre. Ayan. Unti-unti na nating nakukulayan yung plano nating kulungan na naman, panibagong kulungan. Pero tama na to, padre. Hindi na tayo mag-upgrade ng kulungan. Tama na tong 1, 2, 3, 4 na butas. Dito 6 na butas. Tama na yung 10 butas. Okay na yan. Yung magiging hinahin natin 4, tama na rin yung 6 yung hinahin natin, tama na rin yun. Hindi na rin tayo magdadagdag. Okay na tayo dyan. Ang na lang natin yung magproproduce na lang tayo ng quality na native pig. Kasi pag sobrang dami, baka hindi na rin natin makayanan. Tsaka may harapan na rin yung nag-aalaga natin. Kaya tama na yung 6 na hinahin. Tapos kung sakaling may mag-alok na lang ng mga kulig na pasok yung presyo na gagawin kong grow out, yun na lang ang tayo po-focus. Para hindi naman masyadong may stress yung nag-aalaga rin natin. Ayan. Ito pag nagsitaasan na tong madre cacao natin, magkakaroon na ng lilim dito sa natin, pig pen natin. Sa ngayon medyo wala pa talaga. Nung nabili natin, wala talaga mga puno-puno to eh. Naglalagay lang tayo ng mga puno ngayon. Ayan mga padre. Ayan sila ngayon. Sa susunod na video natin, i-update ko kayo sa paggawa nito. Bukas i-start na kami. Ngayon na-i-start na, pero bukas i-start na tayo, mag-aasintada na tayo. Hinihintay ko lang yung materyales. Pipoy! Ay, si Pipoy, ang aking dog farm. Isa lang to. Ayun. Ang problema mga padre, kaya hindi ako makapag-alaga ng mga manok. Eto, si Pipoy. Natutong kumain ng mga manok na buhay. Ilan yung dinala ko ditong manok, kinakagat, kinakain. Dog food lang kasi ang pakain ko dito mga padre. Boy! Dog food lang siya. Ayan mga padre. Ayan, unti-unti na siya. Yung sa tingin ko, yung binili nating PPR na long span, yung tubo, tingin ko sobra-sobra na. Magagamit ko pa pag nagpagawa ko ng bahay. Sobra-sobra na, mahaba pala. Binili ko kasi dalawang roll. Ayan. Ready na tayo. Ayun, yun yung kaganapan natin ngayong araw na to mga padre. At least natapos na yung kuryente, yung tubig. Bukas naman, yung 2 tao full blast, doon tayo sa kulungan ng mga baboy. Ayun. Ayan. Sana mga padre,
pasupport naman yung YouTube channel natin. Samahan nyo ako na mabuo yung unti-unti nating pangarap na farm. From the start, kung paano siya nagsimula hanggang sa matapos. Yung mga kaibigan ko dyan o kaya yung magiging katropa natin dyan, welcome kayo dito sa farm. Pwede tayo dito. Pwede nyo akong puntahan, dalawin. Pwede nyo mag-check dito sa farm. Ito maganda talaga itong lugar na to. Dito lang naman to sa San Miguel, Bulacan, sa may Malibay. Ay, sana makaraos din tayo sa gastusin, makayanan natin. Tama yung narinig ko sa YouTube na mas murang bumili ka ng farm kesa yung pagde-develop mas mahal kesa dun sa pag bumili ka, alam mo na kagad yung presyo. Pag bumili ka ng farm, yung lupa pa lang, o alam mo na, hindi pala dun natatapos yung yung gastos. Mas mahal yung pagde-develop talaga ng farm, pero worth it naman. Masaya habang nagde-develop ka, nare-relax ka kahit na nagagastosan ka, pero masaya pa rin. Iba yung sayang na ibibigay sa'yo ng dulot, lalo na pag nakikita mo yung mga alaga mo dumadami. Hindi mo muna siguro iisipin yung kita eh. Iisipin mo muna yung nare-relax ka siguro. Yung kita, ano na yun eh, bonus na lang yun. Kung sakaling sweating sa mga alaga, bonus mo na lang yun. Tapos yung mga nakakasalamuha mo araw-araw dito sa farm, yung mga nagiging kaibigan mo sa mga kapitbahay mo, iba yung naituturo sa'yo eh. Natuturuan ka kung paano ka maging matyaga, kung paano nakikita mo kung talagang yung mas blessed ka talaga. Minsan kapag wala ka nakikitang ibang tao, kahit may pera ka na, nasa yun na yung gusto mo, hindi mo pa rin nakikita na blessed ka eh. Pero pag nakita mo yung iba na sa probinsya, yung mga tao, tapos naririnig mo yung mga kwento nila, yung mga problema nila, masasabi mo mas super blessed talaga ako. Mapapa-thank you Lord ka na lang. Ayun mga padre, sana samahan nyo lang ako sa pagbuo ng farm. Huwag sana kayo magsawa sa panonood sa akin. Mag-comment kayo mga padre kung ano yung pa yung mga gusto nyo makita sa akin sa pagbibideo-video. Hindi naman tayo talaga expert sa paggawa ng mga video ng creation. Gamit ko nga lang cellphone lang ang gamit lang natin. Nakatuwaan ko siyang i-vlog lang para pagtanda ko, pakikita ko sa mga apo ko. Ayan ayan si lolo nyo, kung paano binuo natin yung farm. Ayan mga padre, maraming salamat talaga. Kayo yung nagbibigay ng lakas ng loob sa akin na makapag-video. Kung wala kayo, kung wala akong nakikitang nadadagdagan yung subscriber ko, titigil ko na sana eh. Pero nakikita ko naman may mga nagko-comment na natutuwa. Wala pa naman basher kasi konti lang ang subscriber natin eh. Pero although kung magka-basher tayo eh okay lang. Wala, free to bash tayo. Wala naman tayong inaanong kasikatan eh. Ang gusto ko lang ito, ginagawa ko itong mga video, itong pagbibideo para remembrance lang na at the age of 40s nagbubuo na ako ng farm. Kung sakaling magkaapo ko, tumanda tayo, papanoorin ko lang siya, at least nandiyan lang siya. Hindi katulad ng picture, pag lumipas na yung larawan, wala na, sira na ang video, nandiyan pa yan hanggang may YouTube. O paano mga padre, gaya ng lagi ko sinasabi, ingat kayo dyan and God bless.